Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang MAPE Health, mga elemento ng nakahahawang sakit. Ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang mikrobyo ay mga dalang sakit sa mga hayop at mga taong may karamdaman. Ito ay maaaring makuha sa ating kapaligiran. Maaari rin itong mailipat sa mga taong mahihina ang resistensya. Gawin natin. Suriin ang mga larawan. Pagkatapos ay sagutin ang mga kasunod na tanong. Batay sa mga larawan, ano-ano ang maaaring dahilan ng pagkakasakit ng isang tao? Maaaring maging dahilan ng pagkakasakit ng isang tao ang maruming paligid, pagkain ng mga maruruming pagkain, paglusong sa baha, at pangangalakal ng mga bagay mula sa basurahan. Ano-ano ang mga nakahahawang sakit? Maaaring makuha base sa larawan. Ipaliwanag ang sagot. Maaaring magkaroon sila ng nakahahawang sakit tulad ng diarrhea o stomach flu, trangkaso, sipon at ubo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon sa larawan, ano ang iyong gagawin upang makaiwas sa nakahahawang sakit? Kung ako po ang nasa sitwasyon sa larawan, una ko pong gagawin ay ang paglilinis ng kapaligiran. Hindi rin po ako kakain ng mga pagkaing hindi malinis. Iiwasan po ang paglusong sa baha at hindi po mangangalakal sa basurahan. May tatlong mahalagang elemento ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Ito ay ang susceptible host, mikrobyo o pathogens, at kapaligiran. Ang susceptible host o sino mang tao ay maaaring kapitan ng pathogen o mikrobyo. Kung malusog ang isang tao, hindi siya madaling dapuan ng sakit. Samantala, madaling kapitan ng nakahahawang sakit ang isang taong mahina ang resistensya. Ang mikrobyo o pathogens ay mga mikrobyong nagdudulot ng sakit tulad ng virus, bacteria, fungi at parasite. Sa sobrang liit ng mga ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo. May iba't ibang hugis, sukat at anyo ang mikrobyo. Ito ay sanhi ng pagkakasakit ng isang tao. Mga uri ng mikrobyo o pathogens: virus, bacteria, fungi, bulate. Virus, pinakamaliit na mikrobyo na makikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo. Nagiging sanhi nito ang ubo, trangkaso, tigdas, peke at bulutong tubig. Bacteria, mas malaki ito kaysa sa virus at nabubuhay kasama ng hangin, tubig at lupa. Nagiging sanhi nito ang tuberculosis, ubong may tunog at diphtheria. Fungi, tila halamang mikrobyo
na nabubuhay at mabilis dumami sa madidilim at mamamasamasang lugar. Nagiging sanhi nito ang alipunga at iba pang sakit sa balat. Bulate o parasitic worms, pinakamalaking pathogens na nabubuhay sa intestinal walls at nakikipag-agawan sa sustansya para sa katawan. Ang ascaris, tapeworm at roundworm ay mga halimbawa nito. Ang kapaligiran ay isang elemento sa pagkalat ng mikrobyo na maaaring sumama sa himpapawid at hangin at tubig. Gawin natin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano naging nakahahawa ang sakit o karamdaman? Nakahahawa ang isang sakit o karamdaman dahil sa mga mikrobyong pumapasok sa ating katawan na siyang naipapasa sa iba. Sino o ano ang mga madaling mahawahan ng mikrobyo? Ang mga taong mahihina ang katawan o resistensya at hindi sapat na pagkain ng masusustansyang pagkain. Ano-anong mga elemento ang nakapagpapakalat ng sakit? Ang mga elementong nakapagpapakalat ng sakit ay ang susceptible host, microbial pathogens, at ang ating kapaligiran. Paano naging elemento sa pagkalat ng mikrobyo ang kapaligiran? Dahil ang mga mikrobyo ay sumasama sa himpapawid at hangin at maging sa tubig. Ano-anong mga mikrobyo ang maaaring makapasok sa ating katawan? Ang virus, bakterya, fungi at bulate o parasitic worms ang mga mikrobyong maaaring pumasok sa ating katawan. Gawin natin. Iayos ang mga ginulong letra upang mabuo ang tamang salita sa tulong ng katangian o paglalarawan. Ang unang salita ay mikrobyo. Ang pangalawang salita ay virus. Ang pangatlong salita ay sakit. Ang pang-apat na salita ay bakterya. Ang panglimang salita ay bulate. Gawin natin. Magbigay ng 5 halimbawa ng nakahahawang sakit. Ano ang sintomas nito at kung paano ito maiiwasan? Nakahahawang sakit, COVID-19. Katangian o sintomas, ubo, sipon at lagnat. Paraan para makaiwas, paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at social distancing. Trangkaso, sintomas, ubo, sipon, pananakit ng katawan. Paraan para makaiwas, panatilihing malusog ang katawan. Bulutong, sintomas, lagnat, rashes, mga umbok sa katawan na may lamang tubig.
Magpabakuna laban sa bulutong, lumayo sa mayroong bulutong. Influenza. Sintomas: ubo, pananakit ng lalamunan at lagnat. Paraan para makaiwas: magpabakuna ng flu vaccine, maghugas ng kamay. Tuberculosis o TB. Sintomas: ubo, pananakit ng dibdib. Para makaiwas, panatilihing malakas ang resistensya at uminom ng gamot. Gawin natin: kilalanin ang mga pathogens sa pamamagitan ng pagkumpleto ng chart sa ibaba. Virus: pinakamaliit na mikrobyo na makikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo. Karaniwang dulot na sakit: ubo, trangkaso, tigdas, beke at bulutong tubig. Fungi: tila halamang mikrobyo na nabubuhay at mabilis dumami sa madidilim at mamasamasang lugar. Karaniwang dulot na sakit: alipunga at iba pang sakit sa balat. Bakterya: mas malaki ito kaysa sa virus at nabubuhay kasama ng hangin, tubig at lupa. Karaniwang dulot na sakit: tuberculosis, ubong may tunog at diphtheria. Parasites: pinakamalaking pathogens na nabubuhay sa intestinal walls at nakikipag-agawan sa sustansya para sa katawan. Karaniwang dulot na sakit: pagiging payat at sakitin. Gawin natin: sa isang malinis na papel, sumulat ng isang talatang binubuo ng 5 pangungusap na naglalahad kung paano mo maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit dulot ng mga pinag-aralang mga uri ng mikrobyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kaakibat na ang ating pagkakasakit. Ngunit ito ay maaaring maiwasan kung tayo ay magiging malinis sa ating katawan. Panatilihin din ang malinis na kapaligiran, pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain, at patuloy na pag-iingat upang hindi magkaroon ng sakit. Gawin natin: punan ang bawat daliri o hand graphic organizer ng mga paraan kung paano ka makakaiwas sa mga pathogens o mikrobyo sa paligid. Ano-ano ang mga gagawin ko para makaiwas madapuan ng mikrobyo? Maghugas lagi ng kamay. Panatilihin ang malinis na katawan. Maaaring magsuot ng mga face mask. Palaging maglinis ng kapaligiran. Palakasin ang resistensya ng katawan. Gawin natin: tukuyin kung wasto ang sinasaad sa bawat pahayag. Isulat sapat lang kung tama o mali. Tayong mga tao ay itinuturing na susceptible host sapagkat madali tayong kapitan ng mikrobyo. Ito ay tama. Kapag nakapasok sa ating tiyan ang mga bulate, ay makikipag-agawan ito ng sustansya sa ating katawan. Ito ay tama. May 5 mahalagang elemento ang pagkalat ng nakahahawang sakit
o karamdaman. Ito ay mali. 3 elemento lamang. Ang fungi ay tila halamang mikrobyo na nabubuhay at mabilis dumami sa madidilim at mamamasamasang lugar. Ito ay tama. Upang makaiwas sa pagkahawa sa mga mikrobyo, maglinis o maghugas ng ating mga kamay 1 beses sa isang araw. Ito ay mali. Dapat maghugas ng kamay tuwing ito ay narumihan at humawak sa maduduming bagay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang MAPE Health. Paalam!